si Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start sa ating reading, gusto ko lang po i-share ngayon muna sa inyo itong chakra. Nag-print out po ako. And then, marami po kasing nag-send ng email at saka sa aking Facebook din, nagtatanong about sa chakra, lalo na kung paano ma-open ang third eye, paano magiging spiritually awakened, paano i-align itong 7 chakra. Marami, sari-saring tanong, Yung iba sa inyo, sinagot ko na, at alam ko naman yung iba sa inyo may calling talaga, pero doon po, sa talagang ngayon nyo lang nalaman, na meron palang ganito, gusto ko lang po explain sa inyo about sa chakra, At para maiwasan nyo rin ang gumawa ng negatibo. Actually po, hanggang dito po yan So, meron po tayong lower part na chakra. Ang middle kasi is yung heart natin, So, meron tayong 3 sa baba, na which is eto ang Muladhara. Ito po ang root chakra natin. Nandito yung self-esteem, survival. And then, yung pangalawa naman natin is Swadhisthana. Ito yung sacral chakra, yung sexual desire, yung galit, yung anger mo. And then, itong Manipura, ito naman ay ang solar plexus, willpower, self-acceptance. And then, ito ang heart, ang pinakagitna, So, itong heart natin, ito yung Anahata. Love, compassion, emotion, forgiveness. And then, dito naman yung lalamunan, yung ating throat chakra, which is Vishuddha or Vishuddhini. Marami siya kasi Hindu ang mga dito, Pero sa English, ang tawag dyan is throat chakra, which is, ito ang nagre-refer sa communication, And then, dito, yung third eye, sa noo natin. Which is, ito naman is Ajna or Agna, depende kung ano yan, kayo na bahalang which is, ito yung third eye, ito yung tinatawag dito, yung spirituality, yung awareness mo. And maraming explanation about dyan, At isa na doon ay ang sense of time, okay? Kasi sa third eye mo, marami kang may experience dito, lalo na kapag tumaas ang iyong energy, ang iyong vibration frequency. And then, etong pinakatuktok natin, ito po ang Sahasrara. Ito ang crown chakra. Ito ang pure consciousness. Ito na yung way mo para makakontak ka kay God. Okay? Christ consciousness po ito. Mapapalaya mo na ang sarili mo kapag na-activate mo ito. Pero ang pag-activate nito, kailangan lahat yan ma-activate mo. Kailangan yan ma-purify mo lahat. Okay? So sabi ko kanina, andito ang center, ang ating heart chakra, So meron tayong 3 lower and then 3 upper. So yung lower na chakra natin, kapag ikaw ang tao na mahilig magmura, mahilig kang mag-complain, mahilig ka sa gossip, chismis, maninira, mga negatibong pamamaraan na ginagawa mo, palagi ka naghahanap ng kung anong excuse, meron kang addiction, may pagkagumon ka sa pera, gagawin mo ang lahat para lang masunod yung sarili mong desire, yung self-desire mo, nagja-judge ka sa mga tao, matapobre ka, lahat ng negatibong pag-uugali na andito. So, ibig sabihin, unbalanced ka. Dito ka lang. Pero may tao rin naman na gumagana yung kanilang part dito. So, merong taong ganun na may parte lang ng mga chakra nila ang activate. Meron 3 dito, meron paminsan-minsan eto, dati ganyan siya, tas bukas ganito, So, ang pinaka sa spiritual awaken po, kailangan lahat yan ma-activate mo. Kailangan lahat yan balance. And yung yin and yang mo, kailangan balance din. Yung feminine energy mo at yung masculine energy. Kaya nga pag nagdasal tayo, di ba, nag-i-start tayo sa noo, which is ang ating third eye. In the name of the Father, and ang dapat, yung dito sa baba, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, eto yan. Cross, sign of cross. Diba? Medyo tabingi. Ayan. Yan ang talaga, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Okay? So, kailangan balance yan. Paiikutin mo yan. Alam mo yung mayroon laruan ng mga bata, di ba? Parang LAC, yung pag-iihipan, tapos umiikot. Ganun ang gawin mong image visualization dito. So, kailangan yan i-activate mo. Okay? At maraming way para ma-activate mo yan. At naandito na sa crown chakra ang moksha. At naandito naman kasi ang kundalini, yung sinasabing ahas. So, paaakyatin mo yung ahas na yan. Yan, paakyatin mo siya hanggang sa crown chakra mo. And then, pag umabot naman, pabababain mo naman siya papunta rito. Ganyan. So, ganyan siya. Para ma-balance mo ang iyong lahat, 7 chakra. Actually, marami pang chakrang iba, no? Pero ito lang ang pinaka-main na nasa loob ng katawan natin at ang crown chakra is nasa tuktok ng ulo natin. Okay? So, yan ano. At ang sabi kong kanina, dito ang lower part, ano? So, ang upper part naman, yan yung mga positive thinking na tao. Na which is, kailangan maging positive ka para ma-reach mo itong crown chakra. Okay? Kailangan palagi ka naghahanap ng good opportunity, good abundance, kasaganaan, mga ganyan, ano? Ano pa ba? Nagbibigay ka ng pagmamahal sa kapwa mo, ano, iniintindi mo yung kapwa mo, nagpaparaya ka. Hindi ko naman sinasabi magpapakamartir ka na tipong isa-sacrifice mo yung sarili mo, ano. Pero kailangan balansehin mo pagmamahal sa kapwa at pagmamahal din sa sarili mo. Ano? At importante diyan palagi ka magpapasalamat sa maliit na bagay, kahit ballpen lang, ano? Kahit na bago mo itapon ito, sabihin mo ay natuyo na yung ano, hindi na siya sumusulat. Bago mo siya itapon, magpasalamat ka sa kanya. Thank you at syempre nagamit mo siya, di ba? So, yung mga karamihan sa mga tao hindi alam 'yan. Pero kasi ito bago mo naging ballpen to, maraming pinagdaanan to, di ba? May pangalan pa dito, may maraming ingredients na ginamit dito na which is nanggaling yun sa kalikasan natin, ano? Sa earth, sa mga mineral, sa lupa, sa kahoy, sa plastic, di ba? So kailangan pasasalamatan mo. Malaking tulong yan sa'yo, sa iyong chakra, yung pasasalamat mo sa lahat ng bagay. Okay? Kahit na sabihin mong afford mo, hindi yun ang problema doon. Afford mo, hindi, kailangan magpasalamat ka. Okay? At saka sa mga sitwasyon, kaganapan, na kailangan intindihin mo yung kaganapan. Huwag kang kakampi lang sa isa, kakampi din sa ano, or aanihin mo lang yung sarili mo. Kailangan marunong kang mag-accept. Kasi ang heart chakra natin dito is acceptance, forgiveness, love, which is dito rin ano sa ating Manipura, acceptance dito, self-acceptance. So mayroon mga ganong tao ano, depende yan ano sa araw ng sa paggising mo sa umaga, ano, kung anong mararamdaman mo yan eh. Yan ang sinasabi na kailangan talaga maging aware ka sa emosyon mo dahil yan ang chakra, yan ang umiikot. Okay? So, yan lang muna ang maibibigay ko sa inyong example or explanation, ano? Kasi mahaba yan. Pero, may reading kasi tayo ngayon. So, hanggang dito na lang. Malamang na ipopost ko rin itong explanation na to sa mga iba pang zodiac sign, ano? Pero, ngayon, ang masasabi ko lang, ano, para mas mapabuti nyo po ang inyong buhay, maging aware po kayo sa chakra nyo, sa everyday na kinikilos nyo. Lalo na yung mayroon ng calling, ano, nakakatanggap na kayo na parang, ang tawag dito, parang meron akong third eye, para nag-open yung third eye ko. Yung iba kasi, direktahan dito, agad nararamdaman, ano. Pero bigla rin naman nawawala. So, kung ganun, nauna yung dito yung third eye nyo, mas maigi na simulan nyo dito. Importante kasi, ma-awaken nyo ang inyong kundalini. Ma-align nyo yan. So, mahabang proseso po yan. Pero ang para mapaganda nyo ang inyong chakra, ay yung inyong pag-uugali. Okay? Kailangan po talaga stay positive. Dahil ito po ay mga kabanalan. Banal po to. Divine po to. Okay? Hindi lang basta ano to. Kaya, yung ibang, kahit na sabihin mo, ay bata pa lang ako, may third eye na ako, kahit na po, kailangan mong ma-purify yan. Dahil, kung dito lang, mayroon kang third eye, pero ang lower chakra mo ang gumagana, nang kukulam ka, nang gagayuma ka, then hindi ka banal, hindi ka divine. Hindi yan sa universe. Malamang na pinaglalaroan ka lang ng mga negatibong enerhiya, negative entities. Okay? So, ganyan po yan guys, ano?
So, move on na po tayo sa ating reading. Okay, Libra, ito ang gagamitin kong baraha ngayon, ano? So, Libra, be open mind sana, ano? At ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan kita ng kamalayan, pag-asa, mahil mo ang sarili mo, at matuto kang mahalin mo ang sarili mo. Ano, Libra? At ang self-love, hindi yan selfish, ha? Okay? So, ngayon, ang reading natin, katulad ng request nyo, yung overall energy nyo, yung malamang na mangyari. Okay? Sa love life mo to, ha? Kitang-kita na lahat ng baraha. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you my love for you is as deep as the ocean. Wow, ocean deep. Ayan. Ocean deep pala yan. Kitang-kita na yung picture. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. Ayan. Overall energy ni Libra. Alam mo, tingin ko sa'yo, mas sinusunod mo talaga ang puso mo dito, ano? Sinusunod mo talaga ang puso mo. At wala kang paki kung ano sasabihin ng ibang tao. Harmony, power, self-confidence, productivity. Masasabi ko talaga na kumbaga sinasabi rin sa'yo ng baraha na maaaring iba sa inyo na siguro wala kang tiwala sa sarili mo, kaya sinasabi dito self-confidence at sundin mo ang puso mo. So malamang yung iba sa inyong Libra, sinusunod mo ang puso mo. Yung iba naman sa inyo, sinasabi sa inyo ng baraha na Libra, follow your heart. Ano? Malamang yung ibang Libra, wala ka talagang paki kung ano sasabihin ng ibang tao or ng magulang mo. Basta ikaw, kung ano ang gusto mo, yun ang gagawin mo. Papasok at papasok ka dyan. Malamang na para sa'yo, nakita mo na talaga yung gusto mo. Yung feeling mo na siguro eto na nga siya. Eto na nga ang para sa akin. Malamang na meron kang ganyang klaseng feelings, meron kang naramdaman, ano? Para sa'yo, siya na. Or, yung iba sa inyo siguro, hindi mo lang alam. Hindi mo alam kung siya na ba talaga, pero, masasabi ko dito, mukhang patay na patay ka. Dead na dead ka sa taong to, yung iba sa inyo. Lalo na kung lalaki kang Libra. Tingin ko, patay na patay ka sa babaeng to. Kaya hindi mo na nakakita sa ang kapaligiran mo eh. At tinan mo, yung isang half lang ng ang may mata, dito lang. Tas dito, star. Yan nga, di ba? Ano eh, kumbaga, ang validation ko sa barahang to, love is blind. Di ba? Wala na. Siya na lang ang nakakita mo. Ganun na lang. Kaya malamang, ikaw Libra, sinusunod mo talaga yung puso mo. Kaya wala kang pakialam kung anong sabihin ng tao sa'yo, sa itsura nito, kung ano man, kung anong kabuhayan ang meron ito, ano na trabaho ang meron ito. Wala kang pakialam. Basta gusto mo siya. Yun na nakakita ko sa'yo. I'm sorry. Ito palang kukuhanin ko. Kuha lang ako ng additional na parang.
Many paths. Many paths. Urong lang natin dito ng konti. Ayan, medyo tumatabingin na ng ating baraha. Arrow. Arrow. Alam mo, Libra, tingin ko sa'yo, matalino kang tao. Matalino, maporma, ma-idea, at kaya may karelasyon ka man o wala, nakakita ko sa'yo na ikaw yung tipo ng tao na handa kang mag-alay. Mag-alay ng pagmamahal, mag-alay ng tulong, lalo na kung ang isang tao ay talagang mahal na mahal mo, type na type mo. Pero tingin ko naman sa'yo, sa araw na to, meron kang pure intention. Hindi ka naman nag-aano lang, na parang, gusto ko yung itsura nito, gusto ko yung katawan nito, sexy, yung ganon. Hindi lang doon. Or dahil sa itong person na to may pera, may pinag-aralan, may kaya sa buhay, yung ganon. Meron ka talaga ditong pure. Pure talaga ang intention mo sa isang taong to. O sa taong to. Kung karelasyon mo na to, then yun talaga ang mo. Dahil mahal mo siya. Yun nga lang, dito, may mga sitwasyon kayo or kaganapan na hindi talaga maiwasan. Maaaring meron kayong magaganap pala ngayon na meron mga sitwasyon, kaganapan naman, ngayon pa lang lalabas, mangyayari, at etong sitwasyon na to, hindi nyo ito maiiwasan. Hindi nyo ito maiiwasan. Maaaring yung iba sa inyo, merong pumasok na third party. Eagle. Baka may umagaw dito sa person mo. May lumandi. Alam mo, ito nakakita ko, super charming, kung babae siya, charming, sexy, attractive. Malamang na ikaw kung Libra kang babae, then alam mo sa sarili mo kung gaano ka ka-sexy, kung gaano ka kaganda, kung gaano na-attract sa'yo ang tao. Kung ikaw naman ng Librang lalaki, malamang ganyan din, nakikita mo yung outlook mo. Alam mo kung ano yung sarili mong magandang asset. At the same time, nakikita mo rin doon sa person mo na attractive siya, charming siya, ligawin. Kaya kung ikaw naiisip mo na ako gwapo ako, habulin ako, hindi ibig sabihin na conceited. Sadyang alam mo lang talaga kung ano yung stance mo. Then ganun din kung vice versa na kung makikita mo sa person mo na kasi ka nga, attractive ka, charming ka, maganda ka, gwapo ka, ganyan. Pero alam mo rin yon na wala akong magagawa kasi itong person ko ganito, sexy, gwapo, habulin talaga. So bali itong person mo, malamang alam din niya yung sarili niyang outlook. So, hindi rin siya conceited. Baka yung iba sa inyo, Libra, naisip mo. Kasi itong girlfriend ko, yung boyfriend ko, ganyan siya habulin siya ng babae. Maring oo, habulin. Pero, hindi naman niya, hindi siya conceited, hindi siya mayabang, hindi sadyang ganun lang talaga. Alam niya talaga yung sarili ng look niya. And then, may parte kasing hindi maiwasan. Kaya malamang na, kumbaga eto, may dadagit or siya mismo ang dadagit. Malamang na wala tayong magagawa dyan kung talagang ganyang kagwapo, kaganda, na maraming magkakagusto, mag-aalala ka siguro dito, kaya mag-asawa kayo o hindi, tingin ko ganyan Hindi ko alam kung ilang taong kayo dito, Libra.
Thinking of you. A loving thought. Serendipity. Purification, water, emotional cleansing, rejuvenation. Rejuvenation. Alam mo, nakakita ko dito, ito ang mga panahon, para sa'yo. Makikipagsapalaran ka. Aakitin mo itong person mong to para mapasayo. Maaaring yung iba sa inyo para bumalik or para maging kayo or para tumingin siya sa'yo. Ikaw na bahala mag-ano dyan. Pero ang mangyayari, aakitin mo. Yan ang action na malamang na gagawin mo. 8 na. Ayan na. May lungkot kang nararamdaman dito. Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Magseseduce ka dito, Libra. Kasi gusto mo talaga tong person na to. Walang gender ito, no? Hindi ko alam kung anong gender ang meron ka, Libra. Paumanhin na lang, At masasabi ko dito, may relasyon ka pa o wala, Libra. Sadyang ganyan ang energy mo this time. Hindi lahat, yung iba sa inyo. Kaya malamang sabi mo, ma'am, meron na akong karelasyon. No, hindi. Kasi itong makikita mong taong ito, makakilala mo kung hindi, kung baba, ay wala pang ganitong tao. Malamang ngayon mo pa lang ito makakilala. Then, ito ang tao na makakapagbigay sa iyo ng kakaibang damdamin. Kung dati hindi ka pa, parang sinasabi mo, dati meron akong karelasyon, pero hindi naman ako na parang relasyon lang. Pero ito hindi. Love is blind nga eh. Kaya talagang kahit sabi mo may karelasyon ka, kung ano man ang gender mo, Libra, darating itong person na to at maghahatid ito sa iyo ng kakaibang feelings, kakaibang damdamin. Kaya ito, ang sinasabi sa iyo ng baraha, wala kang ibang gagawin kundi malamang na wala kang kamalayan pero yung puso mo ang mag-aano dito. Ang susundin mo. Makikipagsapalaran ka nga. Kaya nga gagawa ka ng ka-sexihan kung anong seduce ang gagawin mo. Ganon. At ikaw ang Libra na alam mo naman ikaw yung taong alam mo kung ano yung gusto mo. Ayun, alam mo kung alam mo. Alam mo kung ano yung gusto mo. Then, alam mo rin, pag tinignan mo itong taong to, ay, get ko yan. Magugustuhan ako niyan. Matatypan ako niyan. Dahil nandito yung self-confidence mo. May power ka. Kaya, oh my God. Maaring ganun din mararamdaman ng person na to, no? Pareho kayo. Matatypan ka niya. Siguro yung kutob mo na, matatypan ako ng taong ito. Panigurado. Mahulog ang loob nito sa akin. Magugustuhan niya ako. Which is tingin ko, hindi lang ikaw nag-iisip ng ganyan. Eto rin siya mismo. Na yun talaga ang malakas siguro ang intuition mo, Libra, So, yung iba sa inyo, ganyan na nakakita ko, parang ikaw yung tipo ng Libra na, what I want, I will get. Yung ganun. Parang nung kabataan ko yan ang sinasabi noon namin na pag si Sharon Cuneta, what Sharon wants, Sharon gets. Parang ganun ka. Kaya tingin ko, Libra, may mga taong nahuhumaling talaga sa'yo at gustong makipag-date. Yung iba sa inyo,
hindi pa kayo ganon kalalim ang pagkakakilalan nyo sa isa't isa, no? Pero, meron ng pag-ibig na nararamdaman itong person mo sa'yo. Meron ng attraction. Yung iba sa inyo, maaring ikaw lang, Libra, ang ma-attract. Yung iba sa inyo, yung person mo na ma-attract. Maaring yung iba sa inyo, pareho kayo. Mutual. Dahil hindi naman lahat ng Libra ay ganito kaganda, ganito ka-sexy, at ganito kagwapo, at ganito ka, ano ba yan? Hindi, ano ba itsura niyan? Gwapo ba? Or parang Koreanong ewan? So, yan ang nakikita ko sa inyong parating, Libra. May mga tao kang makakilala this time na tingin ko talagang love at first sight. Para sa iyo, yung iba. Or itong person mo ang malalove at first sight sa iyo. Magkita man kayo ng personal o hindi, let's say sa internet lang, makita lang ito yung picture mo, kahit na sabihin mong edited pa yan, parang, uy, ganda nito. Malamang na i-research ka, halughugin niya yung mga mo. Tingin ko yung iba sa inyo, no? Basta unang pagkikita pa lang, kahit na personal kayo magtagpo o yung sa picture lang, sa internet lang, ang magiging labas kasi dyan, mabibihag ang puso. Makita lang yung profile mo sa internet, yung picture mo, no? Tapos nagustuhan agad. So, kukontakin ka ngayon. Kaya, gagawa ng sari-saring moves siguro itong person na to. Maaaring ikaw rin mismo, Libra, no? Ikaw rin ang gagawa ng sari-saring moves para magkaroon kayo ng connection. Para makilala mo. See? Para magkaroon kayo ng bonding. Yan ang nakikita ko. Okay, Libra. Tingnan naman natin para sa mga single, Libra, salamat sa question na nyo, ha. Pinapasa nyo. Sinesend nyo sa aking email, sa aking FB account, tsaka sa inyong comment, Salamat. So, tingnan natin, Single na Libra. Moonlight Goddess. Repress emotions, healing, reflection. Moonlight Goddess. Meron na ako na dito. Winter's End. Teka, dito pa tayo sa isang barahan natin, Mukhang maganda itong mo, Alam mo, Libra, ang parating sa'yo, may mga taong mag-iimbita sa'yo dito. Malamang kaliwat kanan, For example, sa mga club, sayawan, mga kung anong palaro, games, na internet siguro. Basta may mag-aano sa'yo dito. Mag-i-invite. Jadyang. Ayaw. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims. It simply allows and gives. Jadyang. Okay. So, Libra, magiging busy ka dito. Busy. Kaya magiging malungkot itong person mo. Maaaring maging busy ka kung, ano ba to, Libra? May karelasyon ka ba dito? Kung may karelasyon ka, magiging malungkot ang karelasyon mo dito. Dahil malamang ito ang third party, Libra. Meron kang karelasyon, kaya itong karelasyon mo, masasaktan mo to. Single ka pa lang, pero meron kang makikilala. Ngayon, siguro, meron ka pang isang person dito na hindi pa kayo wala pa kayong label. Nagkakagustuhan stage pa lang siguro kayo, pero meron ka pang isang magugustuhan. So, parang nagdadalawang ka dito. Parang gusto mo to, tapos nakilala mo to, gusto mo rin ito. Ngayon, ang akala nitong isang to, magiging kayo na. Meron siyang expectation. Pero dahil nga meron kang mga gimmicks na ginagawa,
magiging malungkot itong person na to. Parang dati may nag-spend ka ng time sa kanya, ngayon parang wala na. Kasi hindi pa naman kayo nito eh. Kahit sinasabi kong person mo, malamang na yung ibang Libra, hindi pa kayo. Pero meron na siguro kayong mutual understanding or hindi pa kayo talagang yung talagang kayo na, yung ganon. Kaya sa pagiging busy mo, malamang may mga mag-aalok sa'yo, hindi mo matatanggihan, di sasama ka doon. Or maaaring vice versa, no? Itong person mo, gano'n ang mangyari. Sabihin mo, itong person ko kasi ma'am, lakwatsera yan, lakwatsero. So, gano'n ang mangyayari. Mas lalo kang magiging busy sa paglalakwatsa. At saka tingin ko sa'yo, Libra, ikaw yung tipo ng Libra na good negotiator. Magaling kang magsalita, or baka meron kang magandang boses dito. Meron kang lovely voice. Parang yung mga nasa mellow touch, yung mga ganyan, sa mga FM. Maliban sa sexy na nga yung looks mo, yung boses mo pa sexy. Maging babae ka man o hindi. Meron akong ganyang klaseng na magandang boses. Kaya yung dating mo sa tao talaga is charming, attractive. Baka yung iba sa inyo, lalo na yung lalaki, parang ala Ted Filon. Yung mga ganong parang announcer. Ang dating mo, mapagkakatiwala ang tao. Medyo may pagkamadaya ang nakakita ko dito, kasi mahuhulog agad yung loob ng tao sa boses mo pa lang eh. Baka yung iba, makausap ka lang sa phone, walang hindi video call, boses mo lang, ayun na, nalaglag na, nalalove at first sight na. Marami nang nabibighani sa iyo, Libra, Hindi ko alam kung anong gender mo. Lalo na yung mga bagong tao na mamimit mo, ngayon mo pa lang sila mamimit, May mga ganyan. It's either na i-open nila sa iyo, purihin ka, na ay ganda naman ang boses mo, ay sexy mo naman, gwapo mo, ang ganda mo, etc. etc. Bla bla bla. Kaya may mga tao magkakagusto sa iyo sa mga panahon na to. At alam mo rin yan. Kaya magkakaroon ka ng mga, baka yung iba sa inyo magkaroon kayo ng third party, parang, kung hindi naman third party, ang masasabi ko dito dahil nga ikaw Libra, talagang attractive ka. Masasabi ko, ikaw talaga ang Libra na attractive, maganda talaga, gwapo. Kaya malamang na magdodoble ka dito. Hindi ko masasabing third party, pero meron kang dalawang sasagutin. Sasagutin mo to, sasagutin mo si A, sasagutin mo si B. Dalawa silang karelasyon mo ngayon. Pero, hindi ko alam kung ilang taong ka, malamang, lalo na kung estudyante ka pa lang, hindi pa ganun masyado kabigat ang responsibilities mo. Pero masasabi ko, dalawang ilog ang aanuhin mo dito. Kasi hindi mo matatanggihan si A, hindi mo matatanggihan din si B. Pareho mo silang type. At pareho silang meron ding attraction sa'yo. Kaya Libra, kung may mga tao nagkakagusto sa'yo, masasabi ko is maganda naman dahil chance mo to, lalo kung never ka pa nagkaroon ng karelasyon. Kaya kung never ka pang nagkaroon ng karelasyon, then wag mo nang palampasin to. Lalo na kung first time mo pala magkakaroon ng person, papasok sa relationship. Makakabuti sa'yo to, ang experience mo to. Pero yung ibang Libra na if you are in a relationship naman, yung iba sa inyo malamang na siguro magkakaroon kayo ng kaguluhan dito, na umiiyak eh. Kaya mauuwi kayo dito sa romantic proposal. Parang aamuin ka dito, Libra. Hindi lahat yung iba sa inyo. So aamuin ka, oy sorry na, siguro dahil nagkabukingan, meron ka pa palang ibang gusto, meron ka pa palang ibang kaya, pero mahal ka nitong person na to, Libra, yung iba sa inyo. Kaya ang sasabihin nito, parang
katibayan na talagang ikaw lang ang gusto ko, ikaw lang ang mahal ko, mag-offer to ng deeper commitment. Ano? Mag-offer siya sa inyo ng deeper commitment na kung dati itong person mo, parang akala mo, hindi siya nagmamalasakit, dito mo mararamdaman ngayon na ikaw talaga ang mahal niya. Mas lalo siyang magiging mapagmalasakit sa'yo, magiging mapagmahal, malambing, mas romantic, magiging showy na siya, malamang dahil sa kabalastugan. Wala tayong magagawa kasi gwapo nga, maganda nga, ano. No, Libra. Kaya Libra, may mga hindi makatotohanang mga inaasahan ka no, pagdating mo sa love life mo. Pero ang masasabi ko, this time may mga excitement na magaganap sa iyo. Maaaring mag-iyakan kayo o ano man. Teka nga. Anong pinaka-outcome niya dito? Maliban sa ano niya. Friendship and family. See, Libra? Friendship, family. Ayan na. So, ito ang mangyayari sa iyo. Magkakaroon kayo ng mas malalim na pagmamahalan sa isa't isa at malamang na romantic proposal at good news talaga ang darating sa iyo dito. Ano? Kaya asahan mo na lang yan. Yung ibang Libra, baka malamang na mabuntis ka dahil family ang sinasabi dito. Ang lalaki naman ng mga bata, ano? Pero hindi ganyan agad. Baka naman kaya malaki yung mga batang ito, pareho kayong single parent, ano? Yung anak mo, anak niya, or ikaw, single mom. Kaya instant, or yung person mo, single dad, kaya instant mother ka, instant father ka. Ano? Kahit ano pa yan, sinasabi ng baraha, good news. At yung friendship, hindi lang bilang isang magkarelasyon kayo dito, ano. Parang karelasyon, may pagmamahal, at the same time, parang kaibigan, parang best friend. Ano? Kaya good news. It's either na magpatingin ka na lang sa doktor siguro. Sa pag inakala mo, ay baka buntis ako, yun, magpatingin ka na sa ano, or bumili ka ng ano, PT, pregnancy test, para makasure ka rin, ano. Pero yan ang nakakita ko sa iyo, no, mas lalo kayo magiging ano, sa kabila ng lahat ng mga kung ano man ang klaseng outlook ang meron kayo, kaganapan sa buhay nyo, sitwasyon sa buhay nyo, bottom line yung iba sa inyo, ang parating na mangyayari sa inyo, magkakaroon kayo dito ng realization. Ano? Mas lalo nyo mapapamahal ang isa't isa. At respeto na rin siguro dito, ano? Lalo na kung single parent kayo dyan, ano? Single mom, single dad. Okay? So, Libra, hanggang dito na lang ating reading, ano. Libra, kung gusto mo ng ano, ng personal reading, ano, katulad ng dati, yung iba sa inyong Libra, nag-ask ng after ng reading na napanood nito, parang, ay, resonate ako sa parting ito. Tapos, pwede po kayo mag-ano, at doon tayo kasi overall kasi to, no, hindi naman iisang Libra lang, ano. As much as possible, ginagawa ko kung single ka para makaresonate kayo. Then, kung sa tingin mo nakaresonate ka, gusto ko ng extended version ng reading na to kasi ganito talaga ang sitwasyon ko. Then, connectahin mo lang ako. Okay? Pinapop up ko naman yung aking email address at yung aking Facebook account. Or mag-leave ka lang ng comment. Kasi minsan hindi ko nababasa yung pag nag-leave ka ng comment. Mag-email ka na lang. Okay? So, Libra, maraming salamat sa oras na inilaan mo at sa like, share, comment sa mga bago ko pong subscriber. Thank you po sa mga naligaw na mga cross-watcher. Maraming salamat din po sa inyo. Namaste po. Bye-bye.